Huwag kayong mabalisa. Ilang beses na narinig ang mga salitang pinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Sa daigdig na ito, maraming dahilan kung bakit tayo nababalisa. Tawag natin ngayon ay stress. Bahagi ho na kung saan ay pinaalala sa atin ang pumuwi kapal. Hindi lang ho sa pagkakuniyagin natin sa ulimantungan si Carlito. Hindi lamang sapagkat tayo ay nagpuluksa sa kanyang pagkawala. Ngunit tayo sa ipaiwalit ng pumuwi kapal na ang aming pananalig ay isang pananalig na nawa makatuon na kung hindi man natin maalis ay mabawasan natin o mapagtagumpayan natin ang anumang uri ng pagkabalisa. Bakit? Kapag yung ating pananampalataya kay Jesus ay isang pananampalataya na hindi lamang nag-ahanda sa ating damdamin, ngunit nawa makita natin na ang dulot na Jesus ay alin? Kaligtasan. Kaligtasan at tutusin ay alin? Ang kaligtasan mula sa kamatayan. Hindi lamang ng kaluluwa, kundi gayon din ng Espiritu. Ang dulot na Jesus ay ang buhay na walang hanggan. Pero sabi na natin, sa panahon na ito, ay yan ang hamon na kinakailangan natin pagtuunan ng pansin. Pero maging bahagi unawa na tayo'y patatagin ng ating pananampalataya. Sinasabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. At ano yung pananaligan natin? Ang Diyos na hindi nagpapabaya. Ang Diyos na nagbibigay sa aming mga pangailangan. Ang Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ka ng Diyos na ibigay yung buhay na walang hanggan. Ano ba kaya yung mga dahilan kung bakit inaayaan natin na tayo mapadala sa mga alalahanin ng daigdig na ito? Kailangan sabihin natin na nasa harapan natin ay isang pagluluksa sa pagkawala ni Carlito na kung susin naman ay pinaalala na sa atin ang pumikapan na talagang daranasin natin. Hindi naman pinangako ng Diyos na hindi na tayo mamamatay sa daigdig na ito. Ngunit ay pinangako ng Diyos ay magkaroon tayo ng karatagan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At yun po yan sana maunawaan natin na ito ay isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos mula pa nung tayo ay bininyagan. Kaya bahagi yun na napakahalaga yung biyaya ng binyag na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo naging mga anak ng ating Amang nasa langit. Tayo iniligtas mula sa kasalanan at tiyak na kapahamakan. Gawa ng ating pananalig kay Jesus. Ano lang kailangan? Magtiwala tayo. Magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo na sa buhay natin sa daigdig na ito ay hindi niya hayaan ang ating sarili na magkamit ng kapahamakan at ng kapahamakan walang katapusan. Kasi yun ang dahilan ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit ipinadala ng ating Amang sa langit ang ating Panginoon sa Kristo, kung bakit siya nandiyan, nakapako sa krus, kung bakit ang Diyos ay naging tao para makamit natin yung kaligtasan. Pero sabi nga natin, pinahalagahan ba natin? Pinasasalamatan ba natin yung biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin?
Ay, yun nawa yung itutok natin yung ating pagkakataon. Baka tayo natatakot kasi wala na tayong ginawa kundi mag-alinlangan. Nawa makita natin yung mga biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos kay Carlito at sa bawat isa sa atin. Maaaring dahil sa buhay na alam naman natin na magtatapos, pero sa loob ng mahigit na 6 na buong taon ay naging bahagi yun ng buhay ni Carlito at naging bahagi yun ng inyong pakipag-ugnayan kay Carlito. At maaaring yun ay naging karugtong pa ng buhay ng ilan sa inyo. Kaya bahagi yun, kaysa sa tayo ay mapagabang, sana makita natin yung patuloy na pagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos, sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa kay Carlito at sa inyo na naging bahagi ng buhay ni Carlito. At higit sa lahat ng alin, kasi ang tulad ni Jesus ay hindi lamang buhay, ngunit ang buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya sinasabi yun sa atin na umiwas kayo sa masama. Umiwas kayo sa kasalanan. Bakit? Ay mapapahamak tayo. Ay kuminsan hindi natin sinusunod yung kalooban ng Diyos, kaya napapahamak tayo. At kung dahil sa ating pagkakasala, kuminsan sinisisi pa natin ng Diyos. Pero kung ito kasi, inilatag na ng Diyos sa atin. Ano lang kailangan? Tumugon tayo. At yun ang idalangin natin sa harapan ng komika. Kaya nga dito rin nakabase yung alin. Yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos kay Carlito at sa lahat ng minyagan ay umaasa na higit na pakinabangan ni Carlito ang biyaya na ito na ipinagkaloob sa kanya mula nung siya ibininyagan. At kung sakali kung siya nagkulang, sana matulungan natin na maibigay ni Carlito ang hinihingi ng katarungan sa pamagitan ng ating mga panalangin at mga sakripisyo. Pero yun ang dais ng bigay ng Diyos. Buhay at buhay na walang hanggan na idinudulog natin na pakinabangan ni Carlito.